Sana ang bagong abogado ni Tatay Digong ay magkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng panayam dito sa testigong ito at mapresenta ito sa hukuman para maging basihan na i-examine ng hukuman kung tama bang magpatuloy ang jurisdiction ng korte gayong kidnapping talaga ang nangyari. Hindi kasi masyadong bigyan ng emphasis ni Atty. Kaufman itong isyong ito, no? At naintindihan ko naman kung bakit. Kasi ang posisyon ng hukuman, ng ICC, wala silang pakialam kung paano nakuha ang pagkatao ng isang akusado. Ang importante ay mabigyan siya ng patas na trial. Pero sa tingin ko, dahil nga po sa karapatang pantao, kapag ang jurisdiksyon sa pagkatao ay nakuha dahil sa isang illegal na pamamaraan gaya ng kidnapping, dapat mawala ang jurisdiksyon ng hukuman, sabihin na natin meron kang jurisdiksyon. Kaya nga po, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, yan ang aking imumungkahi sa bagong abogado ni Tatay Digong, gamitin yung issue ng illegality sa pag-arrest para mabuksan muli ang issue ng jurisdiction. To our children. Anyway, napabalita na po, no, na nagbitiw na bilang abogado itong si Kaufman at yung kanyang kasama, no, na si Jacobs, no. Well, bakit po sila nagbitiw? Kasi po natapos na yung kontrata nila, no. Pwede ngang ma-renew yan, pero syempre ang kliyente ay nagdesisyon na susubok naman sila ng ibang legal team. Ganyan naman po talaga ang pagiging abogado, no. You serve at the pleasure of the client. At wala namang dapat nabigay na kahit anong dahilan kung bakit magpapalit ng abogado. It's simply a prerogative of the client. Ganun pa man, dahil ako naman po ay naging tagapagsalita at tagapagsalita pa rin ni Tatay Digong sa mga panahon na siya ay nakakulong, papasalamat talaga tayo kay Atty. Kaufman at sa buong team niya dahil we may have had disagreements pero ang totoo naman yan, nakita ko naman po talaga na nagmalasakit itong si Kaufman kay Tatay Digong at siya rin po ay nagbigay ng suporta, hindi lang ng legal, kung hindi kada punta niya sa kulungan. Siyempre, nakakausap niya si Tatay Digong, inaaliw niya si Tatay Digong. And the whole nation, those who support Tatay Digong, will always have this deep sense of appreciation for what Atty. Kaufman did. So, thank you very much, Atty. Kaufman, for caring about Tatay Digong and for doing your best to defend Tatay Digong. It was a very tough job, but you did it so well and we will ever be grateful. Sinabi naman po ni Kaufman na ang namili na ng abogado ay si Ma'am Hanelet at saka si Kitty. I do know na ang napili nila is a very, very capable lawyer like Attorney Kaufman. Ang maganda dito sa napili, meron talaga siyang record of heavy cases, no, in international tribunals, including a very celebrated case in the ICC, no? And we're hoping na dahil nga sa kanyang track record, makakatulong na mapauwi na si Tatay Digong at the soonest time possible, no? Anyway, the announcement will be made, I think, by the family kung sino ito. And I can only tell you, no, na very, very competent, very, very successful defense counsel in international tribunals ang papalit kay Tatay Digong. Itong papalit po talaga, makakatulog ako na mabuti that they're doing the very best to bring Tatay Digong home. Anyway, ang importante po ngayon ay paghandaan natin itong darating na paglilitis ni Tatay Digong. Matatagalan po talaga paglilitis, no? Ang pinakamabilis po na nalitis ng ICC ay 1 taon dahil umamin ang akusado, pero ang average time niya ay 10 taon. Hindi ko naman po sinasabi na mapapaaga ang buhay ni Tatay Digong, pero sa tingin ko naman po ay God will give him a very long life, so much so na makakauwi si Tatay Digong sa Davao, no? At nakakapiling nating lahat. I'm confident na with the experience of the new lawyer ay talaga naman po may pag-asa na mapauwi itong si Tatay Digong. Yun lang po masasabi ko at this point, no? Na I have all the confidence in the new lawyer that will be assisting Tatay Digong. Ang importante po ngayon ay malaman natin na bago po magsimula ang trial ni Tatay Digong, kinakailangan munang matapos yung apila. Yung apila doon sa ruling ng pretrial chamber na confirmed ang charges.
Now, ang naging apela naman ni Attorney Kaufman ay wala daw legal na basihan yung pag-finding ng sufficient evidence para sa trial dahil na-dispute naman daw nila doon sa confirmation of charges ang lahat ng sinasabing ebidensya lamang kay Tatay Digong. So tama naman po yan, hindi makakausad ang trial lang hindi nagde-decide ang appeals chamber doon sa apila. Ang medyo pangamba ko, sino ngayon ang gagawa ng apilang yan? Ngayong nag-withdraw na ito si Attorney Kaufman, no? Pwede naman gawin ng bagong abogado yung apila on the confirmation of charges. Kaya lang syempre, mas gamay ni Attorney Kaufman kung ano yung mga basihan na umaapila sila na walang sapat na ebidensya. So ang aking pinagdarasal, sana tapusin muna ni Attorney Kaufman yung pleading, no, ng pag-aapila kasi siya naman ang nag-argue sa confirmation of charges. Pwedeng gawin ng bagong lawyer pero syempre mas gamay ni Attorney Kaufman kung ano yung mga ebidensya na sinabi niya na hindi sapat, no, para magpatuloy sa trial. Ang aking inaasahan din, bagamat nagkaroon na ng desisyon ng hukuman on jurisdiction, na meron daw jurisdiction, sana mabuhay muli yan, lalo na yung aspeto ng epekto ng pagkakakidnap kay Tatay Digong. Meron na po kasi tayong informante po pwedeng tumistigo na ang sabi niya, pinagbigay alam daw ni dating Chief Justice Bersamin at yung dating head ng transnational crimes na ngayon na LTO chief na mali yung proseso na gagawin nila kay Tatay Digong na isasakay na lang sa eroplano at dadalhin sa The Hague. So ibig sabihin, nagbigay po na talaga ng warning ang isang dating Chief Justice at yung head mismo ng Transnational Crimes Desk na hindi pwede idiretso si Tatay Digong sa Hague na kinakailangang iharap muna sa lokal na hukuman. Pero itong testigo pong ito ay nagsabi, kaharap siya. Ang sabi daw ni Marcos Jr. ay ibangag, hindi, isakay na yan, isakay na yan, isakay na yan. At kaya naman napilitan silang isakay. No? Sana ang bagong abogado ni Tatay Digong ay magkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng panayam dito sa testigong ito at mapresenta ito sa hukuman para maging basihan na i-examine ng hukuman kung tama bang magpatuloy ang jurisdiction ng korte gayong kidnapping talaga ang nangyari. Hindi kasi masyadong emphasis ni Atty. Kaufman itong isyong ito, no? At naintindihan ko naman kung bakit. Kasi ang posisyon ng hukuman, ng ICC, wala silang pakialam kung paano nakuha ang pagkatao ng isang akusado. Ang importante ay mabigyan siya ng patas na trial. Pero sa tingin ko, dahil nga po sa karapatang pantao, kapag ang jurisdiksyon sa pagkatao ay nakuha dahil sa isang illegal na pamamaraan gaya ng kidnapping, dapat mawala ang jurisdiction ng hukuman, sabihin na natin meron kang jurisdiction. Kaya nga po, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, yan ang aking imumungkahi sa bagong abogado ni Tatay Digong, gamitin yung issue ng illegality sa pag-arrest para mabuksan muli ang issue ng jurisdiction. Ulitin ko po ha, hindi naman na talaga uulitin lang yung issue kung may jurisdiction pa. Kung hindi, ang ipipresentang issue, anong epekto ng kidnapping. Ang sabi po kasi ng isang korte, South Africa Court, kapag ikaw ay gumawa ng illegal na bagay para makakuha ng jurisdiction sa pagkatao ng akusado, yan ay enough to decouple. Ibig sabihin ng decouple, mawala ng jurisdiction yung hukuman. At yan po yung pinakamabilis na pamamaraan para mapauwi si Tatay Digong. Hindi nga lang talaga tinanggap yan ni Atty. Kaufman. Yan yung sinasabi niyang crazy idea, no, na domestic legal remedy. Pero sa akin, kinakailangan talaga lahat naman ng argumento para makilaya na mas maaga si Tatay Digong magamit. At dahil meron namang fresh start, kung ano man yung hindi nagustuhan ni Kaufman sa akin, sana ay hindi naman maging dahilan para maging balakid na makonsidera yung aking mga proposal na posible naman na mapabilis ang pag-uuwi kay Tatay Digong. So anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. I can assure you po, no, na talagang we have all the reasons to be thankful to Attorney Kaufman. Attorney Kaufman, if you're watching, we've had our differences, but as a person who cares for Tatay Digong, I know you did your best and our deepest appreciation. I wish you the best in your future endeavors, and thank you again from a very grateful person. I speak this time as a spokesperson of the supporters of Tatay Digong. Thank you for for a very well done job. And welcome to the new lawyer. As I said, I have full trust and confidence that we have the best legal representation that there is right now, and we're hoping that you will bring home our Tatay Digong at the soonest time possible.
Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokesman nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.